Babayan, kasama po natin ngayon si Ate Merlin. So si Ate Merlin po ay bulag simula nung bata pa po siya. Unsa kalisod, gaano kahirap Ate Merlin na hindi makakita, hindi napagmasdan yung kagandahan ng mundo? Lisod jud kaayo. Kuan ka nang kung gusto ta mulakaw nya di ta makalakaw kay maghulat pa ta kun mulat ako kanang kung maabot ako mga manghod na makaguide sa ako ang mulakaw. So bali mahirap daw mga kababayan dahil gustuhin man daw ni Ate Merlin na maglakad, no, may pupuntahan siya, hindi din siya makakapaglakad hanggat na hindi dumadating yung kanyang mga kapatid na mag-alalay sa kanya. Lisod jud kaayong kuan kinabuhis pobre kay bisan kuan kanang ting-ani jud makakuan jud ta mag lagot mo jud atong kaunon. Aguan taon. Mura jud aguan tahon kay mawan jud ni among naandan pud nga kaunon pud. Magandang araw po mga kababayan. Andito po tayo sa malayong parte ng Paquibato District, Davao City. And meron pong tutulungan ang Pugong Biyahero and team na isang bulag po. Pero bago kami makarating doon po sa kanilang bahay, kasi nasa sakahan daw po nila. Bago kami makarating po doon ay kailangan kaming maglakad ng higit kumulang kalahating oras. Pero pag kami ang maglalakad, siguro nasa 1 oras yon. Titingnan na lang natin mga bay kung ilang oras tayo bago makarating doon sa kanilang bahay. So kasama natin si Mang Eli, si Kuya Noy, si Sir Paul Pugong Biyahero. So tara mga bay, samahan niyo po kami at sana magtagumpay tayo sa ating misyon ngayong araw. Andito po kami mga kababayan, mga bay. Andito po kami sa bahay nila ni Ate Merlin. Ayan. Si Ate Merlin po ay dito po sila naninirahan kasama po yung kanyang pamilya. Ayan. Ito po yung simple at payak na pamumuhay nila ni Ate Merlin. Bali po si Ate Madeline, siya po yung kanilang ina. Si Ate Madeline po, pila gani ka bukimuhang anak ate? Mayroon daw siyang 12 na anak mga kababayan. So bali po ang andito kay ate ngayon ay si Ate Merlin, 1, yan, 2, 3, 4, 5. Tapos andito pa si ate, may isa pa dyan si ate. Yan, 6. Tapos yung isang malaki, 7. 7 sila na naadirite. Oh. Asang uban ate? Ngayon mong anak? Nakaasawa man o ka? 3. So ngayon po mga kababayan ay nagluluto po sila ni ate. Unsa yung ginaluto ate? Karlang. Karlang. Oh, so nagluluto po sila ng karlang. So yan po ang magsisilbi nilang merienda. Merienda o paniudto na? Paniudto sin. Paniudto nyo na. So magsisilbi nilang pananghalian mga bahay. Ang to na inaande tagkoon ka karlang. So magtitiis daw muna sila nakakain ng karlang o yung bunga ng gabi. So akala ko lang kung i-merienda lang nila. Yun pala ay kanila ng pananghalian. So ano pong unsa ang kauban sa karlang inyo ang kaunon? Unsa ang sudano ninyo? Kaso kuha kay pangarando. Boss kalabasa. Kalabasa. So gulay. Gulay. So yung kanilang uulamin mga kababayan ay gulay. No, pwede ko bang makita saan ang gulay? Pekan tawan na Sige, pakita mo ang gulay. Ayan. Ayan.
So kahit na simple yung pamumuhay nila mga kababayan, ngunit masiyahin po silang pamilya. No, masayahin po sila. Yan po ang kanilang uulamin. Yan. Masarap naman ate. Lami man pod. Okay lang. Agwan to na ina wa muntika. Agwan taon na lang. Wa muntika kahit gulay na wa sagol. Titiisin na lang daw mga bay kahit na walang lasa at walang walang lasa at wala pong sahog. No, basta lang may panlaman dun sa sikmura, kumakalam na sikmura. Lisod ang kinabuhi ate. Lisod na. Mahirap ang buhay, no? Mahirap daw ang buhay mga kababayan. Ano po ang hanap buhay unsa ang trabaho sa imuhang bana? Manday so kag pangu maubag si kandin. Na kag mamaisan iya. Nagsasaka lang po daw yung kanyang Kandek trabaho rin. yung kanyang asawa mga kababayan. Tapos ikaw ate unsa imuhang trabaho? Wa pag ngaran na. Pamuha ato mo binggara, o balanghoy, kas kamuti, no karlang, si kande wag daw mo. Tapos si ate daw po, ang ginagawa daw ni ate ay nagtatanim ng kamuting kahoy, yung kamote, tsaka yung gabi, pati yung mga gulay-gulay. So marami po kayong tanim ate, daghan mo og tanom. Asa dapit inyong mga tanom? Umanay ri gulayan. Doon sa taas. Ayun. Gaano nyo po kamahal ate si Ate Merlin? Unsa ninyo ka higugma si Ate Merlin? Kuha ko gano kung kume si Merlin so hantod to isa kwad si kandin agwantan na marag matagbuhi. Si kandin no antod etog ko si kandin dalaga. Anti Sunday arag matagbuhi. So simula pa daw nung pag-anak kay Ate Merlin mga kababayan ay kahit ano nagtitiis daw po sila na palaki si Ate Merlin ng maayos at matiwasay. Yun nga lang po, hindi po nakapag-aral si Ate Merlin ate no, kasi bulag nga daw po hindi daw po nakapag-aral. Wala din daw po silang kakayahan na paaralin si Ate Merlin doon sa School for Blind. Ikaw, anong pangalan mo? Ano sa'yo pangalan? Christy. Ayun, siya si Christy. Ikaw ang sunod kay Ate Merlin. So ayan, naluto na po yung kanilang pagkain ngayong tanghali mga kababayan. So eto po ang inaantay ng mga anak ni Ate Madeline. Yung niluto po nila na anong tawag dyan sa inyo sir? Gabi. So, inaantay po ng kanyang mga anak. Papalamigin lang po muna para hindi po mapasok yung mga maliliit na mga bata. Medyo masikhan.
ang iyong bunso. Ito ang bunso. Pila ka tuig na siya ate? 2 taon na po siya. Babae ano? Bye-bye. Anong pangalan po niya? Aileen. Eileen. Si ate Merlin, si Eileen, si Christy, si Christian, si Paul. Ayan. Kaano mo pala? Kapangalan mo pala si Sir Paul. Paul din ang pangalan ni ano. Ayan, eto. Anong pangalan mo? Christian. Ha? Oo, Henry. Ay, si Henry. Ayun. So, bali po, yan po lahat yung mga anak ni ate. Ay, meron pang isa doon. Tapos yung 4 po ay nag-aaral. Babayan, kasama po natin ngayon si Ate Merlin. So, si Ate Merlin po ay bulag simula nung bata pa po siya. So, bali, gikan sa imuhang pag-anak Ate Merlin, gikan sa gi-anak ka, bulag ka na po. Dili na ka makakita. Unsa ka lisod, gaano kahirap Ate Merlin na hindi makakita, hindi napagmasdan yung kagandaan ng mundo? Ano po yung pakiramdam? Lisod lisod jud kaayo. Kuan ka nang kung gusto ta mulak ka nya di ta makalakaw kay maghulat pa ta kun muhulat pa ako kanang kung maabot akong mga manghod na makaguide sa ako ang mamulakaw. So bali mahirap daw mga kababayan dahil gustuhin man daw ni Ate Merlin na maglakad, no, may pupuntahan siya, hindi din siya makakapaglakad hanggat na hindi dumadating yung kanyang mga kapatid na mag-alalay sa kanya. Mahirap Ate Merlin? Ha? So, ayan po si Ate Merlin. Ano nga po yung pangarap mo Ate Merlin kung nakapag-aral ka sana? Ano po yung pangarap ninyo? Ang gusto kong abogada. Gusto niyang maging abogado mga bay. Gusto niyang maging attorney. Bakit po gusto niyo pong maging attorney ate? Ganong gusto man ni mong mahimong abogada? Para po kuha ka lang makatabang pud ko sa mga taong kapareha na mo sa pobre, makatabang pud ko nga kanang nagkalisod-lisod pud sila para pud ako pud makatabang sa ila. So gusto mo ding tumulong dun sa kapwa mo, no? So gusto niya din daw po mga kababayan na matulungan yung kanyang kapwa. Ayan. Ang ganda-ganda po ng smile ni Ate Merlin mga kababayan, no? Hindi man nakakakita si Ate Merlin, pero bakas sa kanyang mukha mga kababayan yung inosente ba? Yung pagiging inosente ng isang tao, no? So Ate Merlin karlang lang ang kaunon. Lisod jud kayong kuan. Kinabuhis pobre kay bisan kuan kanang ingani jud kuan jud ta mag lagot mo jud atong kaunon. Agwan taon. Mura jud agwan tahon kay mawan jud ni among naandan pud nga kaunon pud. So nasanay na din kayo, no? Nasanay na lang mo. Naanad na kay. Naanad na. Oh. Pero kung gustuhin mo sana, kung papipiliin ka ate, kung papilion ka, unsa ang imuhang gusto nga kaunon? Ang mga lagot mon or kining bugas? Ha? Ay mas gusto jud ako kanang bugas jud akong pagkaon. Nga na ay sudan. Gusto din daw ni Ate Merlin mga bay na makakain ng masarap na pagkain, no? Ngunit dahil sasalat sila sa buhay, hindi po ito nabibigay ng kanyang mga magulang. Hindi din po kasi natin masisisi yung kanyang mga magulang kasi ang hirap po talaga ng buhay, no? So kanina ate ano lang kayo, yung sinasabi niyo po kanina na nag-adto mo dito sa babaw para nagutang og bugas? Utang at bugas ganarit sentro. Pila ka kilo imong giutang ate? 2 kilos da iya ubok. 2 kilos. So bali pumunta po si ate Madeline doon sa may sentro mga kababayan para po utang ng kanilang bigas. So pinautang ka naman ate. So pag maano daw po ito mga kababayan, so
nagsisilbi na ding higaan ni Bunso. So pag maibenta na daw itong abaka mga kababayan, ito daw po ang benta po nito ay ang magsisilbing pambayad nila doon sa mga inutang nila, no? So kadto ati Madeline, nakahatag si Sir Paul sa inyo og bugas ganina. So kahit papano sa pila ka adlaw na amoy kaunon, no? Ayun, naapoy groceries nga nadala si Sir Paul ug ang team. Unsa imong gusto nga istorya kay Sir Paul? Sama tun buhayang kwit bugas. Tantabang ka nami to nalisod-lisod. Kandi ang kahayong kusamat kanding. Ayan, so maraming salamat daw kay Sir Paul dahil binigyan po daw sila ng bigas at kanilang makakain dito. Maraming salamat po daw talaga. Mahirap ang buhay ate. Lisod ang kinabuhi. Uy, hira. Lisod aman. Pero laban lang ate, no? Tuloy lang, laban lang. At dalangin ko po na naway ang Panginoon po ang gagabay sa inyo. Ang akong mapag-ampo ng Ginoo kanunay mo'y maguban sa inyo ha. O magtipig kanunay sa inyo nga kinabuhi. No? Sige, dili na may magdugay ate. Dagan kayong salamat o hinaot nga magsalig lang ta sa Ginoo kanunay. Ha? Dili ta mawadan sa paglaom ha. Sige. Salamat dit, tabang niyo ka namin. Okay, welcome po ate. Maraming salamat daw po sa inyo na itulong doon sa kanila. Kang sabihin sa kanila, Sir Paul? Ingat kayo. Ha, ingat kayo dito ha. Babalik kami, pangako Wow. Pangako ni Kuya, babalik. Bye-bye. Bye-bye. Pag-amping mo. Oo, amping kanunay. Yeah. So yun, alis na po kami mga kababayan. Kasi medyo mahaba-haba uling lakarin ang aming nagawin. Mainit na yung araw at by this time, paakyat naman tayo. So, mas matagal to. Kaya kailangan nating magpahinga at magpalakas ng tuwa. Ayan. So maraming salamat Sir Paul sa pagtulong dun sa ating mga kababayan. Bye po. Thank you so much. God bless po. And ito po mga kababayan, yung gabi. Ayan. Ito po yung gabi na kinuha po nila para po kanila pong makakain. Nabuti na lang po at nakautang si Ate Madeline ng bigas doon sa may sentro at nakapagdala din po ang Pugong Biyahero and team ng bigas para sa kanila. So ito sana yung pagkain nila sa ilang araw mga kababayan. Ito po yung abaka, no? Abaka po ito. So bali ang tatay po ni Ate Merlin, ito po yung ginagawa or hanap buhay. So, bali, ang ginagawa po ay ilalagay dito. Ayan. Ilalagay po dito ang saging. Ayan. Ilalagay po dyan. Dyan. Tapos, eto. Ilagay ito. Ayan. No? Tapos, hihilahin po yan. Pag nailagay na po ito dito, hihilain po ito pag ganyan. Tapos, ang kinalabasan niya ng mga kababayan ay eto na. Tapos, papatuyuin pa muna to. Mabango siya, mabango. Ayan, papatuyuin nila ito. Saka po ibenta. Ayan, matapos ang mahigit kumulang 30 minuto mga bayan na paglalakad ay narating na din namin itong kalsada na kung saan dito namin iniwan yung sasakyan. Ayan, napuntahan na po namin si Ate Merlin and nalaman yung kanyang kalagayan at sa kanyang pamilya. Napakahirap po ng kanilang kalagayan mga kababayan at kahit papano sana matulungan po natin ang pamilya nila. Maraming salamat po kay Sir Paul Pugong Biyahero and of course sa mga sponsors po ng Pugong Biyahero. Maraming salamat din po kay Mang Eli, Kuya Noy and of course kay Derek Froggy. Maraming salamat sa inyong lahat sa patuloy na panunood, pagsuporta at pagsubaybay mga kababayan. Mahal ko po kayong lahat, mahal po namin kayo. Mabuhay ang bayanihang Pilipino. God bless and always stay connected to God. Bye for now mga bye.